Magpaganda ay hindi biro mula sa cosmetics, fashion, salon business at maging sa beauty enhancements ay tinatangkilik nating mga Pilipino. Ngayong umaga, isang plastic surgeon ang makakasama natin na nagre-rebrand ng kanyang negosyo. Kilalanin natin siya. Hi, I'm Dr. Reynald Torres, isa akong cosmetic surgeon. Nandito tayo ngayon sa aking clinic, the Reynald Center. Nagsimula ako ng practice ko ng cosmetic surgery way back noong 2006. Yung name ng clinic ko nun was Enhancements. Kasi yun naisip ko. Kasi yun naman ginagawa ko. Nag-enhance ako ng looks, tsaka skincare, tsaka yung mga skin problems na tinitreat na namin. So, eventually, nag-branch out kami yung transition from Enhancements to the Reynald Center. Struggle talaga yan. Actually, dahil sa akin mismo. Kasi, nung nag-start yung clinic, ako rin nag-isip ng enhancements. Yun yung nakita kong name na napusuan ko yon na parang ang ganda na ng enhance. Kasi parang sinasabi sa akin palagi ng patient, gusto ko magpa-enhance ng whatever part ng body nila. So, mula balat nila, ilong nila, katawan nila, gusto nilang pag-enhance. So, for a long time, yun yung name. There was a time din na nung umpisa, medyo nahihiya din ako kasi maybe I wasn't that confident when I was starting. Nalaman ko na lang na okay pala yung gawa ko dahil sa mga pasyente ko, they go back. Sabi ko, kung hindi naman tatagal ng ganito katagal, kung pangit din yung gawa ko, and hindi naman, for a long time, hindi naman ako masyado, very quiet ako. And I felt I was hiding behind enhancements. Iba yung guy behind enhancements. Pero, hinahanap nila, nandiyan si Dr. Torres. So sabi ko, siguro nga. And then when somebody suggested, many times, marami nagsuggest until a good friend of mine na very close to me, sabi niya, alam mo, palitan mo talaga yun. That's the first thing you have to drop. Lagay mo na yung pangalan mo. Sabi ko, naiya ako. Tsaka parang, baka isipin nila, napakayabang ko naman, pangalan ko ilalagay niya. Sabi niya, may credibility ka naman gawin niya. Kasi ikaw rin naman, at the end of the day, ikaw rin naman nahanapin nila. So, why not put your name there? Di ba ikaw nga nagsabi na napaka-pride mo nga kasi pag gawa mo yan, gusto mo perfect, gusto mo maganda. Hindi mo ilalagay yung pangalan mo dyan kung hindi rin naman maganda. So, eventually, sige. If it's really good and it's worth my name, then yan, pumayag na rin ako ilagay yung pangalan ko. May nagsabi sa akin, one of my mentors said, alam mo yung hindi mo kailangan masyado maingay, hindi mo masyado kailangan pakita sarili mo kasi yung mga resulta mo ang mag-a-advertise sa'yo. Yung results matter. I really take pride dun sa results na ginagawa ko. And yun din ang nagbibigay kasi once makita ng isang tao, ang ganda yung gawa niya, mga anak. And consistently, syempre, i-improve mo rin yung sarili mo. Okay, dito sa Reynald Center, especially yung bago naming branch dito sa PGC, we offer all aesthetic services. Ngayon, kasama ko yung si Louie. So, nagkonsulta siya sa akin na gusto niya ma-improve yung itsura niya. Okay, so may mga tanong ka pa ba, Louie? Yes, Doc. Like, for me po, I was based abroad. I'm working abroad. And then, sa trabaho ko, it requires of 2 efforts. And then, I'm active for gym, working out. Ano pa yung mga dapat kong gawin? Sige. Usually, ang rhinoplasty or ang nose job, after ng surgery, pwede ka na umuwi, same day. After nyan, babalik ka sa akin. Kasi for 1 week, may tahi pa yan eh. So, for the first week, I suggest magpahinga ka muna sa bahay. Huwag ka muna masyadong gagala. But, kunwari mga computer, office work from home, pwede na. In 2 weeks, more or less, pwede ka na magpakita sa tao. 80% ng swelling usually nawawala. Ang billing ko lang naman eh. Ang mga workout, yung mga heavy gym, naghihintay ako at least 3 to 4 weeks. And then, ang medyo matagal is for the first 6 months, bawal muna mag-scuba diving, sumisid ng malalim sa pool or mag-swim. Dahil minsan may pressure sa nose, para lang ma-protect yung nose kasi may konting mag-apa yan. And what about sa food?
Doc? Ano pa yung mga dapat kong iwasan at yung dapat kong kainin? Okay, sa food, ang una-una, pinapaiwas ko muna ang alcohol for the first 2 weeks. Kasi may gamot ka nun, tsaka namamaga ka pa eh. So, uminom ka ng alcohol, yun, definitely papatigil ko muna. Even before the surgery, maganda. At least 3 days nga before kung walang alcohol, better. Kung naninigarilyo ka, kung pwedeng itigil din yon kasama yung vape. Kasi syempre, pag naninigarilyo ka, mas matagal gumaling and mas matagal mawala yung pamamaga. Sa pagkain, in-encourage ko kumain kasi healing ka eh. So, unless may mga allergies ka to specific foods, iwasan natin, ayaw natin may allergy ka on that particular healing period. Pero, yung regular diet mo, pwede mo naman kainin. Kailangan mo talaga kumain kasi yun yung time na nag-heal. Kailangan mo ng nutrients para gumaling yung sugat. Kung gusto nyo makita for a consultation, meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, website. Doon nakalista yung numbers namin. And we have Viber and WhatsApp where you can reach me. Dito sa Uptown Parade BGC, Taguig. Gusto niyo bang manalo ng negosyo package mula kay Tatay Alvin ng Bodega ni Tatay? Aba, kung gusto niyo, panoorin niyo to. Mga ka-NG, gusto niyo bang manalo ng negosyo package mula kay Tatay Alvin ng Bodega ni Tatay? Napakadali lang namang manalo. Una, dapat naka-like and follow kayo sa social media account ng Negosyo Goals. Pangalawa, sagutin lang ang tanong na anong episode binisita ni Ka-AJ Benji ang Bodega ni Tatay. Pangatlo, i-PM ang inyong sagot sa aming FB Messenger account kalakip ang inyong larawan na nanonood ng ating programa. Pang-apat, tumutok lang sa mga susunod nating episode para sa pag-anunsyo ng mananalo. Oh, ano pang inaantay nyo? Sali na! At magbabalik ang Negosyo Goals!